Malinaw-linaw sa sinabi mo, 'di ba, na ang administrasyong 'to walang sisinuhin at walang sasantuhin kahit kibuloy pa, tama? Bobo mo talaga, eh, 'di ba? Ikaw din ang nagsabi, 'di ba, pinalabas mo sa bunganga mo na ang administrasyong 'to walang sisinuhin at walang sasantuhin kahit sino pa siya, kahit kibuloy pa, tama? Bobo. Okey, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong buhay. Welcome sa BRP. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kababayan nating, nakatira sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga magigiting nating mga OFW diyan, yung mga magigiting nating mga kapulisan at kasundaluhan, kayo ang bagong bayani. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. Maraming salamat sa inyo. Okay, dumako na tayo sa main event. Mga kabopols, pinag-uusapan, inaabangan, walang iba kundi si Kibuloy. Okay, part 2 po ito ng ating ng ating vlog. Okay. Totoo po ito. Nagpapanik pungod na po ang kampo ni Kibuloy dahil sa patong na 10 million pesos. Yan. Kaliwat kanan po ang kanilang interview. Kaliwat kanan po ang kanilang press conference. Dahil totoong nagpapanik mode na po ang mga kampo ni Kibuloy. Totoo po yan, mga kabopols. Ang sinasabi ko kay Kibuloy, no? Magtago ka hanggat gusto mo. Pero ang tanong ko sa'yo, hanggang kailan mo kakayanin ang pagtatago mo? Yan, di ba? You can run, but you cannot hide. English yun. Di ba? Pwedeng makakapagtago ka pa ngayon, pero hindi yan infinite. Temporary lang yan, Kibuloy. Yung mga nakapaligid sa yung yan, yung mga yan. Ako, isa sa mga yan, magta-traitor sa'yo. Nasabi ko sa'yo. Di ba? Yung mga nakakasalamuha mo ngayon dyan sa loob, nako, mag-ingat ka, sinasabi ko sa'yo. Wag na wag ka magtitiwala. Yung mga servidora mo, yan. Yung mga tagaluto mo, yung mga servidora mo, sa pagkain mo, yung mga taga-masahe mo. Nako, sinasabi ko sa'yo, yung 10 million na yan, malakis para sa kanila yan. Hindi nila kikitain yan sa'yo. Yung pasahod-sahod mo lang, nako, wala yan. Kaya ka nilang ipagpalit sa 10 million, tandaan mo yan. Ang gobyerno, naghihintay lang sa'yo kung kailan ka lalabas. Andyan lang yung gobyerno. Pero ikaw, patago-tago ka yan, mahirap yan. Diba? Hanggang kailan mo kakayanin? Hanggang kailan mo titiisin? Diba? Parang may kantang ganun hanggang kailan magtitiis? Hanggang kailan ka kaya magtitiis, Kibuloy? Sige, kung ayaw mo magpakita, okay lang sa amin. Sige, hanggang kailan? Andito lang kami, maghihintay din sa'yo. Aabangan ka namin kung kailan mo gustong lumabas. Maraming vloggers ang nag-aabang sa'yo. Maraming mga abangers, maraming mga Pilipino ang nag-aabang kung kailan ka lalabas. Di ba? Ang gobyerno nandyan lang, naghihintay din lang sa'yo. Diba? Kailan ka magsasawa dyan sa lungga mo, hihintayin ka namin. Diba? No pressure sa amin, Kibuloy. Magtago ka hanggat gusto mo. Diba? Pero, tandaan mo, once na yung 10 million na yan,
once na lumampas yung 1 buwan or 2 buwan at hindi ka lumabas, no? Hindi posibleng madagdagan yan. So, lalong sasakit ang mga ulo ng mga yan, di ba? Di ba? Lalong dadami ang kalbo dyan. Di ba? Yan. Kaya ka pa ba nilang depensahan? O isa sa kanila ang magiging hudas na sa'yo? Di ba? Nandyan lang ang mga yan, no? Dahil pinapasahod mo yung mga yan. Pero subukan nating palakihin pa ng konti ang patong sa ulo mo. Tignan mo kung hindi isa sa mga yan, no? Yan yung mga yan. Lalo na sa mga 2 kalbong yan. Baka isa sa mga yan maghuhudas na sa'yo. Kaya sabi ko, yung lahat ng mga nakapaligid sa'yo, mag-doubt ka na. Dahil hindi na sila mapagkakatiwalaan. Isa sa kanila maghuhudas na. Kaya mahirap ang magtago. No pressure. Magtago ka hanggat gusto mo. Nandito ang mga abangers. Nandito ang mga vloggers naghihintay sa'yo. Sige. Diba? Andyan yung gobyerno naghihintay sa'yo. Hihintayin ka kung kailan mo gusto. Okay? No pressure. Magtago ka lang hanggat gusto mo. No pressure. Relax. Hanggat kaya mo. Magtago ka. Hintayin ka namin. Diba? Oh, magtago ka lang. Diyan ka lang. Sige. Pagbibigyan ka namin. So, kung hindi ka mahuli sa first month, 2 months, papatungan yung 10 million mo. Oh, di ba? Dadami ang makakalbo dyan. Di ba? Ito, mga kabupols, pakinggan natin ang kanyang defender, ang commentator ng SMNI na si Ka Eric. Tignan natin at i-debunk natin ang kanyang sinasabi. Okay, let's watch this. Sa mga abogado nandito, sa sambayan ng Pilipino, unprecedented po ang nakikita nating systematic state persecution and weaponization of state instrumentalities against an individual citizen na pribado, kagaya na nangyayari ngayon kay Pastor Kibuloy. Hindi po ito nakikita even in the previous political history sa bansang Pilipinas. Lalo na di ba? Ang galing mo. Tama sana ang sinabi mo. Correct ka na sana eh. Diba? Bilib na sana ako sa'yo eh. Kaya lang sumablay ka eh. Diba? Diba? Sabi, prosecution sa kay Kibuloy. Itong ginagawa nila. Bobo mo. Diba? Paano naging prosecution kay Kibuloy yan? Diba? Paano naging prosecution sa gobyerno yan ng Administrasyong Marcos? Walang kinalaman ng Marcos dyan, bobo. Diba? Yung kasong yan, nangyari yan noong panahon ni Duterte. Hindi yung ginawa ngayong panahon ni Marcos. Bobo. Prosecution ng Administrasyong Marcos? Kabobohan ng sinasabi mo, diba? Matagal nang nangyari yan. Matagal nang may kaso yan. Hindi lang nagpo-prosper, Hindi lang nagpo-prosper yung kasong yan dahil under sa Duterte administration. Duwag ang Duterte administration. Kaya walang nangyari. Lahat ng mga biktima hindi makakuha ng justice. Yan ang totoo. Kaya wag mong sabihin na prosecution ngayon ng administrasyon ngayon, 'di ba? Kaya nangyayari lahat na to kasi hindi na nakikialam ang administrasyon. Managot ang dapat managot. Entendes? Malinaw ba sa'yo? Ka Eric? Sige tuloy. ang involved ay isang kilala at established na religious leader. Sa tanong, obsessed ba ang gobyernong Marcos Jr.? Bobo! Paano magiging obsessed ang gobyerno sa isang Kibuloy?
Diba? Anong sinasabi niyong obsess dyan? Mga bobo. Ang obsess dyan, yung mga biktima niya, bobo. Sila ang mga obsess. Totoo yun, obsess sila na makakuha ng justice ngayon. Bobo! Kasi noon, noong panahon ni Digong, hindi sila makakuha ng tamang justice. Kaya ngayon, obsess sila sa justice. Bobo! Oh, ngayon, alam mo na. Saan napunta ang utak mo? Diba? Nung nalagas ang buhok mo, sumama ba ang utak mo? Kaya wala ka ng utak ngayon? Bobo! Obsess ang administrasyon? Bobo! Ulitin ko, bobo! Diba? Yan ang dapat sa'yo, bobo! Sabihin mo, obsess ang administrasyon ngayon kay Kibuloy? Noon, yung mga biktima, hindi makakuha ng tamang justice. Kaya sila ang obsess ngayon na makakuha ng justice. Bobo! Malinaw na sa'yo. Pulutin mo yung utak mo. Na wasakin ang pagkatao ni Pastor Kibuloy at wasakin ang organisasyong marangal at matuwid na itinayo sa pagsusulong ng isang malayang pananampalataya. Hindi lang po obsessed. Ang gobyernong ito ay desperado to the core. Desperate to the core. Ayos, no? Desperate to the core pa. May nalalaman ka pang to the core. Kurutin kaya kita dyan. Diba? Plus may nalalaman pa siyang desperate to the core. Pakinggan nyo yung mga biktima, bago kayo magsalita. Mga bobo. Ibig sabihin po, ito ay isang malinaw na extravagant display of an abusive authority. Lamang ipakita ang mensahe na yung mga tao at individual at organisasyon na related sa perceived political enemies ng kasalukuyang administrasyon ni Marcos Jr. ay walang sisinuhin at walang sasantuhin. Kaya po, di ba? Ikaw rin nagsabi na ang administrasyon ni Marcos walang sasantuhin at walang sisinuhin. Bakit kayo gusto niyo may pinipili? Kung hindi kayo ng bobo, di ba? Malinaw sa sinabi mo, di ba? Na ang administrasyong to walang sisinuhin at walang sasantuhin kahit Kibuloy pa. Tama? Bobo mo talaga di ba? Ikaw din ang nagsabi, di ba? Pinalabas mo sa bunganga mo na ang administrasyong to walang sisinuhin at walang sasantuhin kahit sino pa siya, kahit Kibuloy pa. Tama? Bobo. Ang mga compound for religious worship and sanctuary of faith ng Kingdom of Jesus Christ ay ganito na lamang po kung salaulain at lapastanganin ng instrumento ng Estado that never, even in a very declared state of martial law, 50 years ago, under the Marcos Sr., they never dared to do that in any actual religious or actual sanctuary. Di ba? Sabi niya, hindi nangyari daw yan. Kasi ngayon lang nangyari nga din yan sa inyo. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Paano mangyayari yan? Kasi nung panahon ni Marcos Sr., walang ganyan. Yung mga religious leader, takot sa gobyerno. Sumusunod sa gobyerno. Paano mangyayari yung ganyan? Ngayon lang nangyari sa inyo yan Bobo, di ba? Kung hindi ka man naman bobo, meron bang religious leader na ayaw sumunod sa batas? Kaya ngayon lang nangyari yan kasi si Kibuloy lang ang ayaw sumunod sa batas. Kaya ngayon lang nangyari yan. Bobo! Anong pinagsasabi mo? Tama yung sinabi ko na nung nalagas yung buhok mo, sumabay, nahulog din yung utak mo. Diba? Diba mga kabupos, tingnan nyo yung reaksyon ng mga to? Kung hindi ng kabubuhan. Piruin mo, sabi ngayon lang nangyari. Totoo, ngayon lang nangyari. Hindi ako against yan. Tama yung sinabi mo.
Ngayon lang nangyari kasi ngayon lang nangyari na may religious leader na hindi marunong sumunod sa batas. Oh, yan ang masakit, di ba? Mga mga kampo nito wala sa hulog Kung magsalita, akala mo sila yung nasa tama Tagilid naman sila di ba? Huwag niyong baluktutin yung batas. Huwag niyong ipilit yung gusto niyo kasi hindi mangyayari yan. Yung sinasabi niyong weak leader, siya ang pinaka-strongest leader. Yung sinasabi niyong strong leader, siya talaga ang weak leader. Kasi hindi niya kayang parusahan yung kasama niya na may kasalanan. Oh, yan ang weak leader. Ang totoong strong leader ngayong administrasyon na to. Kasi kahit sino ka man, kahit kibuli ka, kaya kanyang ipakulong. Kaya kanyang bigyan ng warrant of arrest. Oh, di ba? Nung panahon ni Digong, anong nangyari? Nakakakuha ba ng hustisya yung mga maliliit na tao? Nag-file sila ng kaso sa Davao. Anong nangyari? Dismiss yung kaso. Di ba? Hindi sila makakuha ng hustisya. Kaya ngayon, ang obsessed, hindi ang gobyerno, ang obsessed yung mga biktima. Naintindihan mo? Ka Eric? Walang hiyang to. Mga kabupols, hanggang dito na lang po ang aking panibagong reaksyon. Sana po wag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit yung aking notification bell para lagi po kayong updated sa aking susunod na part 3. Pakishare po ang aking video at ingat po kayo palagi mga kababayan at keep safe and God bless always. Bye-bye!